Okay, sa lahat na nag-join ngayon sa Rurukan Light Service activities today, Sunday, napakaganda na naka-join tayo ngayon dahil recharging ngayon ng lahat at higit na kailangan ng bawat isa na mayroong recharging sa inyong mga spiritual energies, talking about spiritual energies. Kailangan ngayon ang katawan sa loob at sa ilaliman ng katawan ay balutin ng mas malakas na enerhiya at maging updated tayo ngayon sa mga nagaganap sa spiritual side. While we are also being updated sa mga nagaganap sa ating mga kalikasan ngayon. At magagawa natin yan kung palagi tayo nakaka-tune up sa ating consciousness sa ating mga ginagawa. Advanced spiritual formation. So, yan ang higit na kailangan ngayon ng bawat isa. Advanced spiritual formation. Napakaraming mga bagay na hindi natin ito kaya na magawa pag wala ang divine support. So, napakahalaga ang divine support. Ito lang ang magbibigay ng divine support ay kailangan maka-tune up tayo sa spirit of dugukan. That's why we have to broadcast yung mga kailangan natin dahil sinasabi man ito ng ating Divine Master sa langit. Supreme Master sa langit. Kaya my point is dalhin natin ito upang maipasa din natin ito sa ating mga kasamahan dito sa ating organisasyon. At hindi lang dito sa ating samahan ng organisasyon, pati na rin sa mga tao, kung maaari sana sa mga tao sa buong mundo. Itong mga aral ngayon na higit na kailangan ng bawat buhay dahil ang panahon ay ganito na ngayon ang panahon. Ibig sabihin kung ganito na ngayon ang panahon, palagi naman natin itong mga pabalik-balik nating sinabi na napakabigat ang enerhiya ng mundo ngayon at napakadulas ang mundo. Napakadulas dahil hindi madaling maunawaan ng makatao o human understanding ang mga bagay na kailangan ngayon. Kailangan na mabuksan muna ang spiritual na kamalayan. At observe naman natin yan, anong mga nagaganap sa ating mga kapatiran in the spiritual practice or the spiritual practice na mga activities, mga taong may spiritual at mga taong wala rin mga spiritual. Gagaya ng mga nangyayari ngayon. Maraming mga taong natatakot sa panahon kung ano ang magaganap sa ating mga kapaligiran. At konti lamang ang hindi natatakot nito dahil may sapat sila na mapaniniwala sa Diyos. At lalo na pag talagang mayroong pagkakasatuparan ng mga kaluluwa, nakakita sila ng mga Supreme Superlight Angels at lalong naintindihan nila ngayon. Kaya napakaraming mga kailangan ngayon na mga paghahanda sa mga sarili. Hindi sa pamagitan ng tayo ay natakot. Kailangan talaga wala kayong takot kung ano ang magaganap sa ating panahon dahil ito ay pasimula pa lamang sa mga mas malaking magaganap. Maraming mga prediction. Ang mga prediction ay maganda naman. Pag magkakatotoo, at least paghanda yung mga tao, mabigyan ng mga warning yung mga tao. At hindi din maganda pag yung mga tao ay matakot. Kaya ang mga guidance na ibinigay ng ating formation ngayon ng dugukan, hindi matakot. Dahil wala tayong magagawa sa katotohanan, kundi ang pagsang-ayon lang natin sa katotohanan.
upang hindi masyadong mabalisa ang mga kaluluwa. Dahil pag yung mga kaluluwa ay puno ng takot, mawala talaga yung spiritual na pundasyon, yung ilaw. Kaya itong mundo ay may kapalaran na sabihin lang natin na pabiro-biro itong mga kapalaran, lalo na pag yung tao ay masyadong seryoso sa mga ginagawa na ngayon. Kung anong klaseng mga ginagawa, material ba o spiritual. So, ibig sabihin na hindi tayo maging masyadong seryoso sa material ng mga bagay at hindi din masyadong seryoso sa mga spiritual na mga bagay na maging sanhi ng ating pagkabulag ng kamangmangan. Bakit ko ito isinasabi? Dahil dito ay maging sa paniniwala naging trap na ng isang tao na makagising ang kanyang spiritual na kamalayan. Dahil nangyayari na ito ngayon sa ating mga kapaligiran. Ibig sabihin, sa laro ngayon ng art of destruction and the art of life, and then be confused with the word laro, there's no other such word that we can fit na tingnan natin kung ano yung magandang mga salita natin gagamitin o digmaan man. Sa digmaan ng art of life or art of destruction, ito yung dalawang landas kung saan ang tao ay magtagumpay na kanyang tahakin ang landas na ito. Could be art of life or art of destruction. And then sa labanan ng art of destruction and art of life, sa madaling tahakin ang landas ng art of destruction. Dahil napakaganda yung mga formation ng art of destruction. Blinding ignorance, masyadong concentrated yung mga tao sa spiritual formation. Ngunit, ang spiritual formation na ating kinikonsentrate ay hindi nagbukas ng ating spiritual ng kamalayan. Na ibig sabihin, maging din ang ibig sabihin nito na pag tayo ay concentrated, masyadong focus sa spiritual, ngunit sa hindi tamang direksyon din, maging sanhi din ng ating blinding ignorance. Kaya pag may darating na banal na pagpahayag, hindi natin ito katanggap-tanggap dahil sasabihin man sa ating mga isip, utak at maging sa ating mga kaluluwa na hindi yan totoo, mali yan, wala yan sa kasulatan, hindi yan mababasa sa mga aklat. At baka maligaw tayo dyan. So, ibig sabihin, marami din mga dahilan na ang tayo ay maging mabulag din sa totoong katotohanan pag hindi talaga bukas ang ating spiritual ng kamalayan. Hindi garantiya na ang tao o tayo nakapokus sa spiritual, ang mga practice ay alam natin ang tunay na daan at tayo ay maligtas. Kaya ating tingnan kung ano ang limitasyon ng ating paniniwala. Ito ay napakahalaga na matingnan din natin kung anong limitasyon ng ating mga paniniwala. Dahil kadalasan, this is actually common and natural happen ng kahit sinong tao. Pag yung ating paniniwala ay dito ay tama tayo, yan na yan. At pag lalo na pag hindi bukas ang ating puso na may maraming mga bagay na kailangan nating matutunan at maunawaan, lalo na sa panahon ngayon. Na ang panahon ngayon ay magulo ang enerhiya ngayon. Pagtindan ninyo ngayon ang paggalaw ng mga kalikasan, volcanic man o tectonic, at maging hindi na ganyan ang dahilan. Dahil ang web of the energy. Pag ibig sabihin web of the energy, bawat material mayroong enerhiya. That's why itong enerhiya, extant ito sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga buhay, kahit saan. Kahit pa sa mga bagay na hindi natin mga matawag na mga bagay, itong enerhiya ay extant na siyang magnaging pundasyon, pinaka-pundasyon ng lahat. Kaya ang pinaka-secret ng buhay ay yung enerhiya na may galaw. Gumagalaw ang enerhiya. Hindi tumigil sa paggalaw ang enerhiya. Dahilan, hindi din tumigil
na gumalaw o sa paggalaw ang ating mundo. Sa mga galaw ng mundo, totoong hindi maiwasan na mayroong paggalaw din sa mga kalikasan. Inilang lupa, maging tubig, maging liwanag mismo, maging dilim, liwanag, lupa, o lahat ng mga elemento. At lalo na ngayon, na yung sinasabi natin, ongoing energy activation. Itong ongoing energy activation, that is actually process ng transformation ng planeta from minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. So lahat ng mga nangyayari ngayon ay natural na mangyayari sa mundo, could be man-made upheaval. Pag man-made upheaval, yung sabihin yan, gawa ng tao. Or could be natural, gawa ng mismo ng sariling kalikasan. Dahil ang kalikasan mismo, may sariling paraan kung paano niya tulungan ang kanyang sarili na gumaling sa kanyang karamdaman at lumaki ang kanyang liwanag at ang kanyang consciousness. So, itong nagaganap ngayon ng ating mga masaksihan ngayon sa ating mundo at this present time. At mas lalo pa na mag-accelerate ang mga enerhiya sa mga darating na panahon. Hindi man ito mag-decrease, but increase man palagi ang enerhiya. To the point na isilang na naman ang bagong panahon. Ang panahon na yan ay mas mataas ang frequency sa nakaraang panahon. Kaya napakalakas ang acceleration ng energy ngayon sa napakalakas ang frequency. Ngunit pag hindi natin masabayan dahil dito tayo talaga sa ating paniniwala na hindi tayo sumang-ayon, na may mga nangyayari o nagaganap ngayon na kailangan nating sundan at kailangan natin i-tune up ang ating mga consciousness upang maka-align, ma-match up natin ang frequency sa panahon ngayon. Kaya maging sa ating paniniwala, maging hadlang din sa ating pagbukas sa spiritual na kamalayan, pag ating paniniwala ay hindi sumang-ayon na tayo ay kailangan tayong mag-expand ngayon sa ating spiritual consciousness, kailangan natin palawakin ang ating spiritual consciousness upang masundan natin itong tunay na nagaganap sa ating panahon at maunawaan kung ano ang talagang mga paghahandang kailangan at masabayan natin itong frequency at hindi tayo mahuli. Hindi tayo mahuli sa panahon. Pag mahuli tayo sa panahon, maging mahuli din tayo sa web ng art of distraction. Itong art of distraction, maraming strategy. As I said, para itong art of war. Kaya nga itong pag-practice ng eskrima, martial arts man, dito ninyo maintindihan kung paano nyo maging madaling talunin ang napakalakas na kalaban. Dahil siya ay malakas. Hindi lang matalino. Marami mang ganyan. Ito ang maging dahilan na paano maging madaling matalo ang isang tao. Napakalakas. That is force. Technique yan. May tatlong technique na kailangan natin maintindihan. Applicable in anything that you are going to do. So, we have the speed, the second force. We have the speed, we have the force, and then the other one, the third one is the technique. We have the technique. Kaya pag mayroon kang napakalakas na opponent or kalaban, you have to apply your art of war. Tingnan niyo yung kahinaan. So, ano kaya ang kahinaan? That's why itong art of destruction ay napakaganda itong strategy ng art of destruction dahil tinignan palagi nila yung kahinaan ng tao. So, anong kahinaan ng tao? Yung kahinaan ng tao ay yung masking sa ibig sabihin natin, maski sa ating mga paniniwala. Maging kahinaan din natin yan. Pag tayo ay palaging naniniwala, ngunit hindi natin alam ang tunay na direksyon, maging mismo sa ating sarili, masyadong confidence tayo sa ating mga sarili, ay tama na itong ating mga paniniwala dahil nabasa naman natin ito sa ating mga aklat. At ito na talaga yung kaligtasan, ito na ang tunay na daan. At sa panahon na darating, tayo yung maliligtas kasi kasali tayo sa mga iligtas ng Panginoon dahil ito ang ating paniniwala. Pwede din ganun yan.
at hindi natin tanggapin itong mga bagay na kailangan nating sana sa possibly kailangan nating maintindihan. By this time, itong tinatawag natin ongoing energy activations of this formation of the planetary activities for the ascension. So, hindi man ito madaling intindihin natin pag hindi bukas ang spiritual na kamalayan. Kaya nga, sa mga kalabang art of destruction, madali lang nilang tingnan itong kahinaan ng tao. In the martial arts, pag tingin mo sa kalaban ay napakalakas yan. Suntok pa lang yan ay isang tama lang sa ating katawan. Maski sa ang parte ng ating katawan, bagsak tayo, tulog. Knockdown tayo. Kaya, hindi maaari na bill to bill tayo. Hindi maaari na tingnan natin dyan, harap-harapan natin ito, talunin mga kalaban. Maghanap tayo ng paraan. Pagalitin muna natin. Para pag magalit ito, mawala na yung focus, mawala yung mastery. Kaya nga siya, galit na yung tao. So, wala yung mastery. Kaya napakaraming mga strategy kung paano talunin ang napakalakas na kalaban. Basta hindi lang matalino. Dahil itong mga matalino ay medyo mahirap din itong talunin dahil maski mahina pero matalino man. Kaya talo yung malakas sa matalino. Dahil yung matalino, hindi na kailangan na magsuntok. Hindi na kailangan na gumamit pa ng kanyang sariling lakas. Umupo lang at magpakasaya ng buhay at kayang talunin ang napakalakas na kalaban. Dahil hindi man siya galit. Palagi naman siya nga tumawa. Pa-joke-joke lang, pabiro-biro lang ng buhay. Kaya ngayon, sa mga panahon ngayon, maski anong ating gagawin, pag hindi natin malalaman ito o matutunan itong my son be wise, the first mother lesson of all the lessons, kahit anong pang ating ingay na gagawin, sumigaw tayo ng masyadong malakas hanggang doon, umabot sa langit. Baguhin ang panahon. Tanggalin yung mga masama o baguhin yung lahat ng mga yung kailangang baguhin dahil hindi mabuti sa ating kapaligiran, hindi mabuti sa ating buhay. At galit na galit tayo, mas lalo lang tayong matalo sa panahon. Dahil mismo ang panahon ng ating kalaban. Ibig sabihin, hindi tao ang ating kalaban. Ang ating kalaban, blinding ignorance. Dahil itong art of destruction ay napakagaling ang strategy. Hindi tayo marunong, masyadong seryoso tayo sa buhay. Seryoso tayo sa ating paningin na tayo maligtas. At ito ang ating gagawin. Tayo ay tama. Kaya hindi mabuti ang tama at mali. This is actually in the advanced spiritual study. Pag makagising tayo sa ating tunay na spiritual na kamalayan, hindi mabuti ang tama at mali. Dahil dito sa tama at mali ay madali lang matalo ang tao. Kailan ba tayo manalo? Ngayon, pag tayo ay tama, ngunit wala tayong kapangyarihan. Physical man o spiritual. Hindi yan sa panahon ngayon. Maging kahinaan natin yan pag hindi natin alam ang direksyon. Ngayon, napakalakas ang ating spiritual. Hindi tayo matabla ng bala. Hindi tayo matabla ng mga matalim na mga sandata. Hindi tayo malason. Ngunit, patay tayo sa konsumisyon. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin konsumisyon? Patay tayo sa masamang kalooban, masamang damdamin, napakasakit, napakasama, o napakagalit, o napakatakot, nakakatakot. Galing, pinatay lang tayo sa takot. Maraming nangyayari niyan. Ang tao ay napakagaling, ha? Napakagaling. At napakatalino din. Ngunit pinatay siya sa puso niya dahil nagalit, sobrang galit at naatake. Kaya patay lang sa atake, patay sa sakit dahil sa galit. Hindi mamatay sa mga bala, hindi mamatay sa mga matalim na sandata, hindi mamatay sa lason. Ngunit patay sa galit. Biniro lang kanyang kapitbahay, biniro lang sa kanyang kapitbahay at masyadong nagalit at patay. Kaya ito pag-ingatan natin itong ating mga weakness sa buhay dahil ito ang strategy ng art of destruction na kung saan yung ating kahinaan, diyon sila
mag-attack. Diyan kanila tirahin pag saan yung kahinaan. That's why by this time, pag ang mga tao ay masyadong takot sa mga galaw ng kalikasan, itong galaw ng kalikasan, that's why ang Formula 1 ay ibinigay na ngayon dahil kailangan tayong mag-ingat sa mga galaw ng kalikasan. So, ano itong galaw ng kalikasan? Itong mga lindol, sanhi ng mga volcanic activities o tectonic activities o sanhi ng mga energy activations mismo ng planeta, not tectonic, not volcanic, but talagang gumagalaw dahil may buhay, dahil may nagpagalaw. Ang enerhiya na yan ay web of the advanced energies. Ibig sabihin, cosmic formation din. But the other term for that is governing star formations, palace of the Olympic stars. Pag tayo ay isilang tayo sa higher star formation, so mayroon tayong transformation. Pero bago yan mangyayari, that's why, kailangan natin sundan itong mga revelasyon ng dugukan. Dahil hindi man ito mga revelasyon sa mga nakaraan, ito ay yung updated. Hindi pa ito nangyayari. Ang iba nangyayari na, but yung iba ay kailangan pang mangyari. Dito muna tayo. Kaya, pag it comes to karunungan at kaalaman itong mga lesson ng dugukan, hindi natin ito masasabi na natutunan na natin ito, maski napaka-advance pa tayo sa spiritual. Maski nga ako, sa ako yung nagsasabi nito, ay hindi ko pa ito natutunan. Dahil hindi pa nagaganap. Atin lang sinasabi dahil alam natin ito. Kaya pag sabihin natin, governing star formations, palace of the Olympic stars, maski tayong lahat, maski ako, kailangan natin may gumagalaw na enerhiya sa ating katawan para ang transformation natin ay magtagumpay. Dahil itong transformation ng physical na katawan, 7 dimensions of the soul, not just only the physical body, including the energy body of the soul, the light body of the soul, and the soul and the spirit mismo, kailangan siyang gumalaw at mag-transform into higher version of governing star formation. Ibig sabihin, kailangan tayong makareceive, maka-align, maka-adapt nitong frequency na inirelease kayo ng advanced spiritual world. Kaya ang tawag niyan, from the college of mystery into the governing star formation, lahat ng tao na gustong pumasok sa kanyang kaharian, higher dimension, dumaan talaga dyan, maski mga alien pa. Ibig sabihin, lahat ng mga mortal, na mga higher beings, ang tao ay higher beings na itong tao, napakataas na ng ranking ng tao sa evolusyon ng buhay. And then, from the evolution to the no evolution. So, ibig sabihin yan, pag nandyan ka sa governing star formation, itong katotohanan ng evolusyon, ng mga mortal physical evolution, everything that we can see, mawawala na itong kahulugan. Pag nandyan ka na sa mundo, nang tawag ng mundo niya yan ay governing star formation, palace of the Olympic stars. Then we are looking for evidence of that. Maghahanap tayo ng ebidensya sa katotohanan yan. Ang katotohanan yan ay hindi yan matutunghayan kahit sino mang tao na gumagamit lang ng advanced technology. Ibig sabihin, anong klaseng scientific model ang i-apply upang iyong maintindihan ang mga bagay na ating sinasabi ngayon? Ang sagot ay wala. Walang advanced technology na kayang ipaliwanag ang mga bagay na ating isinasabi ngayon dahil hindi yan ang model ng formation. Kaya when you want to study life, in this science, we have to study, then we have to consider, look at the cells, the particles, the subatomic particles, all those things needed to understand what's life. But itong ating binigkas ngayon, ito yung mga bagay na kailangan mayroon tayong complete surrender to God upang tayo ay magtagumpay. Dahil pag tayo ay naniniwala dahil sa atong mga katilinuhan, tayo ay tama, tayo ay mali, being perfectionist ang isang tao, this is actually a characteristic of the person.
always perfectionist. Tayo ay perfectionist tayo by nature. At the back of our mind, we're always perfectionist. We cannot accept that if we believe that we are right, then we are really right and never to become wrong. Pag tayo ay naniniwala na tayo ay tama, talagang tayo ay tama. Hindi tayo maniniwala na tayo ay mali. Sila yung mali. Dahil tayo ay tama. Kaya naging characteristic yan, nature ng isang tao, at the seventh foundation of the soul, na perfectionist ang ating dating. Kaya pag sabi natin tayo ay perfectionist, itong ating ginagawa, ito yung tama, ikaw ay mali. Diyan na papasok ang magulong mundo dahil matalino ang tao. Sa malapit na ang katapusan sa panahon, masyadong matalino ang mga tao. Kaya dito na yon nabuo itong prinsipyo na pag gusto mong lutasin ang problema ng mundo, ikaw ay makagawa ng problema sa iyong sarili. Hindi lang sa iyong sarili, pati na rin sa iyong kapaligiran at sa mga tao sa iyong paligid o sa buong mundo. Dahil yan talaga ang mangyayari. Even in a small organization. Bakit mahirap na ngayon ang pagpalaki ng malaking mga organisasyon? Unlike in the past. Dahil ang acceleration ngayon ng enerhiya ay napakalakas. Kaya ang dugukan ngayon ay hindi naghahangad na tayo ay dumadami. Kailangan tayong lumiit at hindi dumami. And then you do not understand that the reason of what's my point. Dahil ako yung nagsasabi, ako yung nakakaintindi. Ang ating characteristic as a human, we are always perfectionist. That's why, pag mayroon kayong mga kapatiran, mayroon kayong mga kaibigan, mga kapamilya o kasamahan, na sinasabihan kayo na ganyan yung tama, ganyan yung mali, na natural lang yan. Dahil yan talaga ang nature ng isang tao, bawat tao. At hindi panahon ngayon ang pagpalaki ng mga organisasyon. Hindi panahon ngayon ang pagpalaki ng mga samahan. For what's the reason? Because matalino ang mga tao ngayon. Kaya pati sa ating bansa o kahit saang bansa, masyadong matalino ang tao. Gustong lutasin ng tao ang problema ng bansa, problema ng mundo, at mas lalong makagawa ng problema dahil sa katalinuhan ng tao. Ang pinapractice natin ay ito ang formula ng tama at mali. Sa tama at mali, every time, that's why this is my point. Why so much trouble in the world? Why so much trouble in a certain community or in a certain organization? Because this is actually the point. Matalino ang tao. Sa katalinuhan ng tao, walang sumang-ayon na siya ay mali. Lahat ay tama. Kaya ano ang gagawin ng Diyos sa langit pag ito na ngayon ang panahon ng tao? In this current activation, ano ba ang gagawin ng Diyos sa langit pag ganito na ngayon ang panahon ng mundo? Sa mundo ng mga tao, sa dibisyon ng mga tao. That is one question. And then another one question. Ano ang gagawin ng leader ng bawat mundo? Dito lang tayo in general. Dalawang mga leader. Ang isa is omni. Ang isa naman ay hindi omni. Tao Diyod mismo. So if you are a leader of a kingdom, you are a leader of a big organization, masyado nang matalino ang iyong mga citizen. So, masyado nang mga matalino ang iyong mga membro ng organisasyon. Ano yung gagawin mo? So, ano yung ating formula? Matalino na ang mga tao sa mundo ngayon. Kaya hindi na maiwasan na magulo ang mundo. At gustong lutasin ng tao ang mundo at magkaisa at hindi magulo. Kaya bakit man nagkagulo ang mundo? We have to look at the root of the origin of the problem. And then you will find out na ang root of origin, ang sanhi pala ng mga kaguluhan ngayon dahil matalino ang tao.
Kaya sa panahon na hindi masyadong matalino ang tao, hindi masyadong magulo ang mundo, may katahimikan. May katahimikan dahil hindi man masyadong matalino ang mga tao. Ngunit sa panahon na masyadong matalino ng mga tao, maski sa inyong pamilya, maski saan mga organisasyon, masyadong matalino ang mga tao. Diyan na siya mag-iisip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Diyan na mag-umpisa ang gulo. Dahil pag magawa lang ng isang proyekto, magawa lang ng isang mga magandang mga bagay, hindi maiwasan yung mga negative at yung positive. Kaya may positive, may negative, may dito ang idea, may ditong idea, lahat ay tama. So, hindi matigil ang gulo sa ating mundo. Hindi matigil ang gulo sa ating bansa. Hindi matigil ang mundo sa ating panahon ngayon. Hindi matigil ang gulo sa ating panahon ngayon. Dahil ang ating pinapractice ay tama at mali. Kaya, ano ang gagawin ng Diyos sa langit? And then, dito tayo sa paniniwala. Sabi ng ating, kasi dito man ito, ang mga tao ay masyado ng masama. Kaya, pinaparusahan ang mga tao dahil masama ang mga tao. Galing yan sa ating katalinuhan. Dahil sinasabi ng ating talino, isip nga, pinaparusahan yung mga tao. Dahil masyado na matalino, masyado na mga tao na makasalanan. Ngunit, pag tingnan mo yung mga natamaan, yung mga natamaan, mga nagdasal man yung mga tao na yan. Mga mabuting tao man yan. Pag pinaparusahan ba, yung mga taong mga mabubuti yung pinaparusahan ng Diyos. Itong mga buhayang mga tao o mga taong masasama, mga greatest pretenders of the world ay hindi man natamaan ng mga tsunami, hindi man natamaan ng mga lindol, hindi man natamaan ng mga parusang binigay ng Diyos sa langit. Ano kaya ang totoo niyan? Na pag may magbagyo dyan o maglindol, mabaha man, yung mga matamaan, yung mga taong maghihirap, at yung mga taong palaging nagdasal, at walang sinasanto, lahat ng klaseng tao ay natamaan. Bakit hindi man doon tumama sa mga tao talagang mga may kasalanan na sumisira sa ating kalikasan? Hindi man sa mga taong hindi nagsira sa kalikasan. So ano kaya yung tama at yung mali? So klarong-klaro yan na medyo sa ating model sa direction ay medyo mayroon tayong kailangan na maintindihan na bakit man ganyan na pag punishment pa yan ng Diyos sa langit. Pero yung matamaan ay yung pinanis masyadong napanis ngayon yung mga taong mga gumagawa ng mga kabutihan. Itong mga gumagawa ng mga nandoon sa kaharian ng opposite ay masyadong guminhawa ang buhay. Yan. Hindi tayo ma-resolve yan. Wala tayong tumpak na sagot niyan. Dahil ang model ng ating ginagamit ngayon ay model ng ating katalinuhan. Kaya magulo ang mundo. Kahit ano may sigaw natin gagawin dyan sa daan o saan man tayo sumigaw upang baguhin ang ating kapaligiran, baguhin ang panahon, hindi yan mangyayari. Mas lalong gumulo ang ating panahon. Mas lalong gumulo ang ating buhay. Mas lalong gumulo ang ating utak, kaluluwa at espiritu. Dahil hindi yan ang model ng art of life. So ano ang model ng art of life? Kaya nga, by this time is, mayroon tayong kailangang maintindihan itong ibig sabihin ng complete surrender to God. Hindi complete surrender to God. Nagawa ba natin na tayo, hindi tayo naghatol ng ating mga kapatiran? Mayroon yung isang tao. Ako ay pinagalitan ako nila kasi yan ay yung tinuturo, ay masama yan. Yan sa impyerno yan, sa yawa yan. So, ano ang aking gagawin? Magalit ba ako sa kanya? Hindi ako magalit sa kanya. Magpasalamat lang ako. Salamat sa iyong comment. Dahil napakaliwanag ang iyong pagpapaalala sa atin na may pagmamahal ka sa buhay. Kaya, mag-ingat lang tayo. Ibig sabihin, pag maging totoo yung paniniwala mo, tulungan mo yung mga tao na hindi pa nakakita sa tunay na liwanag. Ngunit, gagawin muna natin ito. Dito muna tayo sa mga kalagdaan ng
magandang kalugsugan. Dahil pag tayo ay totoo at nandito sa atin ng Panginoon at talagang tama ang itong ating mga sinasabi, maligtas tayo sa ating paniniwala, at least maligtas din tayo sa mga sakit. Ngunit, hindi man tayo lang yung sinasabihan na naniniwala sa mga sinasabi sa ating mga kapatiran o mga kaibigan. Sinasabi natin yung tama yung sinasabi mo, salamat sa iyong pagpaliwanag at sa pagpahayag. At least maliwanagan tayo. Ngayon yung iba ay dinidibati man yung mga nagsasabi, kaya nagalit at hindi napigilan yung puso, nagalit at inatake ng puso at nagparalyze. Ibig sabihin, ang Panginoon na ating sinasabi na maglitas sa atin dahil sa ating pagkipaglaban sa pangalan ng Diyos ay naging sanhi din ng ating pagkaatake ng puso at nagka-paralysis tayo. Talo rin tayo sa ating paniniwala. Dahil ano ba ang limitasyon ng ating kailangang maintindihan? Ano ang limitasyon ng ating paniniwala? At anong tamang direksyon ng art of life na kailangan nating sundan upang hindi tayo mabigo sa ating hangarin kung ito man ang talagang ating paniniwala. Ang ating paniniwala ay dito ay tama. Okay, gawin natin ito talagang tama. Isuporta lang natin sa ating gawa. Para maging tama itong ating paniniwala na talagang tama at mapanindigan natin na totoong tama. Kailangan ito na magtagumpay ito sa bandang huli. At pag hindi ito magtagumpay sa bandang huli, dahil takot na takot tayo sa example, takot tayo sa tsunami, hindi pa dumating yung tsunami, patay na tayo sa takot. Dahil natake tayo sa puso dahil sa ating takot. Hindi pa na dumating yung mga viruses dahil sa takot, sa sobrang takot natin, nakagawa tayo ng mga viruses sa ating utak, kaya patay din ang mga tao sa takot. Hindi pinatay ng mga takot ng mga bad o mga viruses. Ngunit sa takot na virus, yung nakakatakot na klaseng virus, yan napatay yung isang tao. Kaya, anong klaseng katuruan ngayon ating kailangan talaga nating matutunan? As I tell you, the art of war. The art of life or art of destruction, madaling talunin ang taong hindi nakapag-aral ng mother lessons of all the lessons. What are the mother lessons of all the lessons? So there are 4 stages of these mother lessons. The first is yung sinasabi na iniutos mismo ng Diyos, my son, be wise, my son, do not despise wisdom. Kailangan mayroon kang karunungan, hindi kaalaman. Hindi lang kaalaman. Kaya pag biblical pa tayo, dito tayo sa religion, at ipinopromote natin religious way, yan sinasabi na huwag mong kainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Klarong-klaro yan. Huwag mong kainin ang bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Dahil sa araw na kakainin mo yan, ay mamamatay ka. According yan sa pagkasulat ng aklat. Ang ipakain lang ng Diyos ni Adan ay yung bunga ng punong kahoy nagbibigay ng buhay. Hindi yung bunga ng punong kahoy nagbibigay ng kalamang tungkol sa mabuti at sa masama. Kung di, yung kahoy, bungang punong kahoy lang na nagbibigay buhay. Hindi yung bunga ng punong kahoy nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Ngunit ito ang kinakain ng tao ngayon. Kaya, hindi na maiwasan yan na pag sa panahon na bawat may panahon na may project ka sa formation ng spiritual, huwag kayong magtaka. Nasasabihin sa mga tao, nandyan sa inyong kapaligiran, kapitbahay, maging pamilya man, ano pong ginagawa nila ano yung ginagawa niya, nag-exercise man niya, ano mang klaseng exercise yan? Nababaliw na yata yung mga tao na yan. Dahil hindi nila alam. Kaya yung pinag-aralan nila yung model ng tama at saka sa mali. Kaya ang model ng iyong tinatahakan ngayon ng iyong buhay, pinapractice mo ngayon yung art of life, ang pagkain ng bunga ng punong kahoy nagbibigay ng buhay. So, paano man iyo gagawin yan? Katuruan ba yan ng tama at mali?
Hindi yan katuruan ng tama at mali. Katuruan ng yan ang karunungan, higit sa kaalaman. Kaya, yan ang aral na kailangan mo ngayong matutunan upang matutunan mo kung ano ang tama sa mali. Hindi yung tama at mali. Dito lang tayo, tingnan natin kung ano ang tama sa mali. Hindi kung ano ang tama at mali. Dahil pag ito ang ituturo natin sa mga tao, kaya yung mga tao ay takot na takot itong mga tao sa autocratic foundation ng bansa. Ibig sabihin, autocratic, takot autocratic yan. Dahil takot ang tao sa tama at mali. At hindi maiwasan ng tao ang tama at mali dahil hindi niya alam na yan ang model na yan ang kanyang pinapractice. Just imagine, bakit napakagaling itong strategy ng art of destruction? Dahil ang ating binibroadcast palagi sa ating damdamin kung ano ang tama at mali. Hindi na tayo tumingin kung paano palawak natin ang ating spiritual na kaunawaan. Kaya maging sa ating organisasyon. Sinasabi ko, hindi man ito ang ating organisasyon, magparami tayo sa ating organisasyon. Masyadong marami ang mga tao sa ating organisasyon. Ngunit ang mga pinapractice ay tama at mali. Kaya pagdating mo doon sa isang lugar, oy, wag mong gagawin yan, kay mali yan. Oy, wag mong gagawin yan. Oy, wag mong isabi yan. Oy, wag mong kasi mga mali, lahit na yung mali yan. Ito ay tama. Sabi niya, yan ay, hindi yan tama, hindi yan mali. Ito ang tama. Ang sabi ng isa, ito din ang tama. Ang sabi ng isa, ito ang tama, ayan mali. So, we are being divided. That's why, in this nation, we are always being divided kasi hindi natin pinapractice kung ano ang tama sa mali. Paano ba natin i-practice itong tama sa mali? This is a big question right now. Could it be done in the formal education? So, hindi. Ang sagot niya na hindi natin ito makamit pag dito tayo mag-practice sa ating formal education. Dahil ang formal education natin, iba ang curriculum. Hindi din natin ito mag-practice sa ating mga religious activities pag hindi natin palaliman ang ating kaunawaan sa pagkaintindi nitong mga salita ng Diyos. Maging nakasulat man yun sa ating mga aklat, kasi bahal-banal itong ating mga aklat. Ngunit pag hindi natin talaga mapaitupad itong utos ng Diyos, may shall be wise. Hindi natin yan maipatupad din sa ating sarili na matutunan ang tunay na karunungan. Dahil lumalago itong ating kaunawaan sa tama at sa mali. At hindi lumalago itong ating karunungan na makakilala kung ano ang tama sa mali. So, this is a big question right now. Paano natin ipalago ang ating kaintindihan o pagkaintindi sa tama sa mali? So that's why, ang kailangan na yan ay direksyon. So anong direksyon? Ang direksyon ay art of life. Anong art of life? Angels, contacts, and correction. Anong angels, contacts, and correction? Dumaan sa kalagdaan ng magandang kalusugan. Anong klaseng magandang kalusugan? You have to look at your text in medicine. So anong magandang kalusugan? Okay, nabasa na natin ito lahat. At napag-aralan na natin lahat. Kaya, pag mayroon tayong sakit sa diabetes, and then we have to buy drug medicine for the diabetic. Well, the diabetic suffered in the physical, so we have to buy medicine, drug medicine. Kasi nandyan man sa ating mga text, itong mga gamot, o itong mga paraan na kailangan nating sundan, i-apply sa ating sarili para tayo may magandang kalusugan. Ngunit sa kina-apply natin, isang araw, isang linggo, 2 linggo, 2 buwan, o 2 taon. And then ating naintindihan na, ang diabetic, hindi lang diabetic. And then, may dagdag pa ng iba. Marami ng mga sakit ng physical na katawan. Ano yung tama? Ano yung mali? And then, maghingi tayo ng advice sa iba, second opinion. And then, this is the right. And then, do not apply that. That is wrong. And then, another 2 years. Dumaan ng 2 taon. Another 2 years. And then, another na naman na nadagdag sa ating mga sakit. And then nagpa-advise na din tayo. Then this is another
explanation. Ay, wag i-apply niya, mali yan, ito ay tama. Yan ang model na yan, ay pabalik-balik yan. And then we end up with the art of destruction. Kaya pag art of life tayo, anong kailangan natin? Do not just only look at your physical body. You are not just only the body. Na ibig sabihin, hindi lang tingnan ang physical mong katawan dahil hindi ka lang physical na katawan. Do not tell yourself that you are just only the heart and you are just only the emotion. You are just only the thought. You are not just only the heart, the mind, the thought. You're not just even only the physical body. Mayroon kang mga dimension ng kaluluwa. Kaya pag gusto mong ipalakas ang iyong spiritual at magkaroon ng tunay na magandang kalakasan sa iyong physical at sa spiritual, gagawin mo yung mga lesson, inner cultivation, and stop practicing art of destruction. So how will you stop practicing art of destruction? Stop practicing discrimination. That is the big question now. How you can stop practicing discrimination? That's why we have the 101 ways formula of the 101 ways of the College of Mystery of Dukan and the beyond. For the one that is already the beyond. And then for the 100, you can count 1 million principles of your belief, 10 millions or infinite numbers of your principles of belief. Doesn't really matter at all. No problem with that. But why is no problem with that? Kasi lahat ay tama. Hindi na natin yan pagtalunan. Tama yan lahat. Dahil umiikot ang ating kasanayan dito sa tama at sa mali. The big question now is how you can make yourself practice successfully the no discrimination point of your life. The no discrimination point in your life. How will you practice that? Ay, ibig sabihin ba, mag-practice tayo na wala tayong diskriminasyon dahil ang pagkain mo sa bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay, hindi nagbibigay yung kalaman sa tama at sa mali, ay you have to stop doing discrimination. And how will you do that? Apply to your life. And then, pag magkamali din tayo, maski alam natin itong mali. And then, hindi natin na gagawin ito. Gagawin talaga natin ito kahit mali dahil we are practicing the no discrimination point in our life. That's not the way it is done. Hindi yan ganyan pagkagawa yung construction na maski mali ay ating gagawin dahil nag-practice tayo ng no point of discrimination. That's why, pag gagawin mo yung mali, na alam mo yung mali yan, because of your belief na you are practicing the point of no discrimination, dahil pinapractice mo ito talagang walang diskriminasyon, practice of the art of destruction pa rin yan. Dahil hindi ka makalabas sa program ng tama at mali. You are being blinded with your belief. That's why it's not really belief at all. Ang ma-apply nito ngayon, hindi ngayon talaga paniniwala. Dahil maski man sa point na tayo ay naniniwala na tayo ay hindi nag-practice ng diskriminasyon at alam natin itong gagawin, ito ay talagang masama at ginagawa pa natin yan kasi wala tayong diskriminasyon at naging masama ang iyong ginagawa o gawain at pinaniwalaan mo na ito ay practice na walang diskriminasyon dahil hindi man tayo nag-discriminate sa mga gawang ito. Kaya pinatuloy na itong ginagawa, sinisira natin ang kalikasan o masyado tayong nagsugal o masyado tayong nagbisyo kasi wala tayong diskriminasyon. That is actually clearly landas ng art of destruction yan. Dahil ang pag-practice ng no point of discrimination in your life, that is the practice of the art of life, following the commandments of good health. And then following the commandments of good health, adhering the practice in the foundations of the four mother lessons of all the lessons. Anong mga aral yan? Wisdom. And then, naturalness, nature. Second, mother lesson. To the point that you can obtain your perfection. And then from the perfection, you can to the point, you can obtain your final transformation, ascension into higher dimension. Kaya,
Ang ating mga binigkas ngayon, hindi ito talaga makamit pag itong model ang ating i-apply. Itong model ng right and wrong. It should be the model of the art of life. Maski ano pang antas ng ating spiritual. Kaya, tayo, maski napakataas, napakalalim ang ating natutunan sa spiritual, pag hindi tayo natututo sa landas ng art of life, talunin lang tayo ng mga taong walang pinag-aralan sa spiritual. Dahil unconsciously, alam niya kung paano galitin ang puso ng tao. Alam niya kung paano takutin ang isang tao. Kagaya ngayon, pag hindi natin ito maintindihan, sa napakaraming mga prediction na nagaganap ngayon, at natutunghayan ng mga tao, nakita talaga ng mga tao kung ano ang mga nangyayari sa ating kalikasan ngayon. Patuloy na gumagalaw ang ating kalikasan. Active ang yung mga vulkan. And then, gumagalaw yung mga lupa. Pag may lindol ngayon, takot ang mga tao baka magka-tsunami. Which is very possible na magka-tsunami pag masyadong malakas ang lindol. Kaya hindi maiwasan ang takot ng mga tao. Kagaya na, pagpunta tayo doon sa North Cebu, talagang takot ang mga tao. Kaya nga, nakita ko ba, sa takot ng mga tao, pag ang mga tao ay natututo sila ng angels contact and connection at nakinig sila ngayon sa mensahe ng taas ng Diyos sa langit sa pamagitan ng kanyang revelasyon ng mga supreme supralight angels. Nandyan naman sila ngayon sa kalangitan. Nandyan na sila ngayon sa kalangitan, makita sila sa mga tao. Tumingin lang yung mga tao. At kunin yung mensahe kung ano ang kailangang paghanda ngayon. Kailangang mahanda sa buhay ng tao. Ngunit, pag hindi bukas ang karunungang espiritual ng tao, ang isip ng tao, yung intellect ng tao magsasabi, ay iwan yan, huwag tayong maniwala yan sa mga bagay makikita natin dyan sa kalangitan. Baka maligaw tayo. Yan ang mga ilusyon yan. Bakit maniwala man tayo sa mga bagay dyan makita sa kalangitan na baka mga satellite yan? Mga guni-guni lang mga kaisipan ng mga taong sinasabi nila na ay mga anghel yan. Madali lang yang speculate dahil napakatindi yung katalinuhan ng utak ng tao. At hindi naman nagkamali yung tao kasi yung model ng kanyang inisip sa kanyang pamaraan, pinapractice niya itong katalinuhan. Hindi pa bukas ang kanyang spiritual na kamalayan na kailangan na talaga ngayon na mag-practice ng karunungan. Kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, hindi nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Kaya, inumpisa na ng tao, nagbukas niya kanyang spiritual na kamalayan. Sa takot niya kasi nagkalindol. Kaya, tumingin siya sa langit. Nandyan yung mga anghel. Kaya, pag masyadong magulo ang panahon at matindi ang mga pagsubok ng kalikasan, ay may complete surrender to God. Normal yan na matakot tayo. Walang problema sa takot anyway. Basta, ang pananampalataya natin ay mas malakas. Nakakunik tayo, mayroon tayong complete surrender to God. Dahil hindi talaga kaiiwanan ng Diyos sa langit. Nandiyan mga anghel, maski pa sumabog man ang mundo. Kahit isang buhok, one piece of your hair, hindi matanggal sa iyong ulo. Ibig sabihin, nandyan ang mga anghel sa langit. You are being embraced by the angels of God. Kaya pag sa panahon na mayroong tsunami, ibalagay lang natin, mayroong tsunami dyan. At will take only a few minutes na nandyan na yung malaking tubig. And then how will you run? Pag tumakbo ka from this point to the far side, pumunta doon sa bundok, kailangan yan isang oras. Hindi ka rin makasakay ng mga sasakyan dahil nagsampid yung mga tao, pati sasakyan, kaya tumakbo ka lang. Makabot ka ba doon
sa bundok, sa tuktok ng bundok na kailangan man yan ng 1 oras pagdarating mo doon sa bundok. At yung tubig ay will take only 5 minutes. Let's say 30 minutes. Kaya wala nang oras. Kaya nung gagawin natin ngayon, pag wala ang Diyos sa langit, magligtas sa atin. So isa lang yan sa mga pagsubok ng panahon. Kaya when we have the complete surrender to God, nandyan ang kanyang mga anghel. Saan ba tayo tumakbo? Ito ang panahon na maging sa digmaan ng pangatlong gira ng mundo. World War III, for example, walang matakbuhan ang mga tao. Pag magkataon mangyari, World War III, saan ba tumakbo? Saan ba magtago ang yung mga tao? Walang mataguan yung mga tao. Sa digmaan ng mga kalikasan, gagawin na natin, terminology na lang atin itong mga ginagamit. Sa digmaan ng kalikasan, saan ba tumakbo yung tao? Magkalindol dyan. Takbo tayo doon sa mga lugar-lugar na safe ang ating paningin. Kahit saan pa tayo tumakbo, then we'll be having no complete surrender to God. Dahil hindi natin nagawa sa gawa. We have the complete surrender by thought, by words, but we don't have that kind of complete surrender na talagang ginagawa talaga natin. Kaya nga isang tao, sabihin lang natin na nagsalita na masyadong ito ay kailangan tayo maniwala ng Diyos dahil ililigtas tayo ng Diyos sa langit. At ang Diyos ay yung magliligtas sa atin. Maniwala lang tayo sa Diyos, maligtas tayo. And pagdating sa lindol ay nauna pang tumakbo doon sa bundok at masyadong natakot sa galaw ng kalikasan. Dahil madali yung pagsasalita. Hindi madali maturuan ang mismo yung sarili. During the pandemic, so, mga tao ay talagang takot ng virus. Takot mamatay sa virus. Maski elementary virus, dahil hindi naintindihan ng mga tao ng klaseng virus. Takot sila kaya hindi ka makahinga. Patay kasi mga taong hindi mamatay pag hindi makahinga. Maski wala pang virus diyan. Ibig sabihin, ngunit sa takot ng tao na napakaraming namamatay, wala pa yung virus, patay na sila sa takot. Kaya nga, kailangan natin ngayon itong matutunan, pag-aralan natin, paano talaga mapapasok natin itong enerhiya ng galing sa banal na espiritu, galing sa Supreme Master of Wisdom sa langit, sa kabuuan ng ating pagkatao, na maski tayo ay matakot, ngunit may pag-asa tayo. May pag-asa tayo dahil hindi tayo dito lang naniniwala sa ating mga iniisip kung ano yung tama at ano yung mali. Dahil talagang in the higher level of your spiritual activation, hindi ito katuruan ng tama at mali. Hindi ito katuruan ng tama at mali. Kaya, do not be so perfectionist in life. People practicing so much perfectionist in myself and in everyone. This is actually point of final application. Myself is, I'll make myself as an example. Mahirap itong gagawin. Ngunit talagang kailangan turuan natin ating mga puso na hindi tayo perfectionist. Dahil sa pamaraan lang ito, we can humble down the human negative ego. Madali lang yung utak. Matalino itong atong utak. Ay yung mga utak niyo ay matalino yan. Walang utak na hindi matalino. Kaya nga yung frequency ng utak, maski anong vibration, i-capture niya in the surroundings. Dahil sa kanyang katalinuhan. May katalinuhan nga itong mga lamok. Ang mga lamok ay hindi kasing dami ng mga activities of the brain, of the human brain. So, napakatalino ang ating mga utak. Hindi lang natin alam na masyadong matalino. Ngunit, we have to practice the no intellect point in our life as well. Because this no intellect point in life, itong kailangan natin para itong human negative ego natin ay ma-shut off natin dito. Talaga ito ang kalinaan natin, ating human negative ego. Lalo na pag masyadong kita natin ang ating tama at saka ating mali. At pag makita natin yung tama at mali sa ating sarili, walang dahilan na hindi natin makita ang tama at mali sa ating mga
kapatiran. Kaya wala nang tigil ang problema sa ating buhay. Dahil ito ang nakita ng mga tao. Ganon din sa mas malawakang mga kaganapan. Palagay lang natin, ganon din sa ating probinsya, sa ating bansa, sa ating mundo. Dahil kitang-kita natin kung anong tama at kung ano ang mali. Kaya walang tigil ang problema sa ating panahon. Kaya ang Diyos sa langit ay maglabas ng kanyang desisyon upang mapanatili ang katahimikan ng kanyang ginawang planeta. So anong gagawin ng Diyos sa langit? Na masyado ng matalino ang mga tao ngayon sa mundo. And to the point in the volume 1 of Durukan, people will so much adhere to the advanced technology and even thinking themselves that they are God. Hindi na sila ba sumang-ayon na may Diyos sa langit? Gayel, tayo ay mga creator din tayo. Nakagawa nga tayo ng mga advanced technology. Nakagawa nga tayo ng buhay. And then to say that walang taong magagawa ng buhay, maraming mga taong magagawa ng buhay by this point in time. Because this is actually the point of the activation and the consciousness expansion of the entire consciousness. Hindi lang mga tao, pati na rin mga alien. Kaya yung Formula 5 ay inilabas yan dahil kailangan yan. Walang formula na hindi inilabas ngayon na hindi kailanganin sa mga tao nitong darating na panahon. Formula 1, you have to practice that. Formula 2, you have to apply that. Bakit Formula 2 ang gagamitin ninyo ngayon? Dahil pag manggamot tayo ng mga taong mayroong mga supernatural sickness, yung mga karamdamang gawa ng mga magically operated formation upang magkasakit ang tao. Or could be mga sakit na sanhi ng mga elementals. And then, pag magkasakit yung tao, you have to apply the shocking power, you have to apply the 2-star to help heal, para ma-heal yung tao. Ngunit masasaktan yung mga good elementals. Dahil lalo na pag sabihin ninyo to burn up all those negative energies, sanhi ng mga negative elementals, paano ba na natin talagang matutunan na tegang mga negative elementals, yung mga may sanhi o may kaugnayan yan? Dahil tayo ay naniniwala na baka negative elementals. Ngunit, ang yung nagkasakit dahil ang negosyo ay sinisira ang buong bundok. Kinakwari yung buong bundok. Minaining, yumaman masyado. At nagkasakit dahil mayroong mga mensahe ang mga engkanto sa kanya. Kaya sinashocking mo. Kaya we have to avoid that. Kasi we are not just only the people dwelling in this earth. The principle of Dugukan is teaching us we are not alone. Kaya upang maging makatotohanan itong prinsipyo natin, we are not alone. Talagang pag-ingatan natin ang mga buhay nandyan sa kalikasan. Pati na yung mga elementals. Mga elementals, mga engkanto man yan. So, pag mayroong mga taong mayroong mga karamdaman na gawa ng mga engkanto dahil sinisira ang kanilang mga bahay, mga bundok ay laging flat ang bundok, ina-abolish yung mga bundok. Kaya wag na i-shocking. Yung gagawin ninyo, gamitan ninyo ng 2 stars, ng bagong release na version dahil sa 2 stars ay pinag-ingatan sila. Only yung mga negative energy, talagang negative energy ay yung sinusunog. At yung mga good elementals ay pinag-ingatan. So, Formula 3, kailangan gamitin itong mga negative karmic connection. Kailangan itong matanggal din. The Formula 4 and Formula 5. And then supposedly by this time, Formula 6. Ito yung Formula 6, kailangan ito kasi itong mga darating din yung panahon na kailangan natin talaga makadipensya sa mga gawa ng mga cosmic activities.
na mo-apekta dito sa ating kapaligiran. Brimstone, solar flare. Ito yan, part yan sa mga kailangan natin paghandaan. Masyadong mainit ang mundo. Masyadong malamig ang mundo. Kaya, by this time, you have to apply the practice of the inner cultivation, then following the forms and registers of the governing star formations, palace of the Olympus Stars meditation system. Yan ang kailangan ngayon. At i-practice natin sa sarili. There's one thing, I am also practicing this thing. That's why, even in myself, hindi pa natin ito master, itong pag-conquer sa ating human negative ego. Ang ating mga human negative ego, always perfectionist. Madali tayong masaktan, madali tayong magalit, madali tayong matakot, madali tayong maniniwala. Hindi madali yung pagtanggap sa katotohanan kung labag sa ating kalooban. Ngunit, ayan yung katotohanan. Ang katotohanan ngayon nagsasabi, kailangan tayo complete surrender to God. Learn angels contact and connection. Dahil sa yan lang paraan, matanggap mo ang itong tinatawag natin divine intervention. Napakaraming mga paniniwala, version nito. In the forms of belief, na mangyayari itong divine intervention dahil palapit na yung mga aliens, mga higher beings. Ano bang alam natin yan sa mga aliens o mga higher beings na kung palapit man siya dito sa atin, divine intervention ba yan? Baka problema yan. Baka may ibang napakatinding informasyon na kailangan natin maintindihan. At ang sagot ay talagang mayroon. At itong angels contact and connection. You just imagine by this time. Pag ang iyong Luzon ay takot na takot sa the big one, and hindi yan Luzon that will affect so many places, even nearby countries. Takot na takot ang mga tao. So what if yung mga tao ay alam nila yung angels contact and connection ngayon? Kaya sabihin, magdasal tayo ngayon. Gamit na yung ating mga paniniwala sa ating mga relihiyon. That's why we have to promote our religion. Anong reliyon mo? Itong reliyon ko A. Anong reliyon mo? Itong reliyon ko B. Anong reliyon mo? Reliyon ko is C. Itong lahat nating mga paniniwala, reliyon natin, ay napakaganda. At pag-ingatan natin dyan. Dahil dyan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Nandyan ang ating kaligtasan. Sinasabi man na walang reliyon na makaligtas ng tao. Wala din ng mga tao na makaligtas sa kanilang, wala din mga paniniwalang makaligtas sa tao. Dahil wala mga religion na makaligtas sa tao. Ngunit sa panahon ngayon, gawin natin, iligtas tayo ng ating mga relihiyon ngayon. Kaya mahalin natin ating mga relihiyon. Dahil may relihiyon talagang makaligtas ng tao, diyan ay samahan, yan iyang ting vehicle. Maintindihan lang natin kung anong application ng art of life. Pag hindi pa tayo naging itong ating reliyon A, di sana nandoon tayo sa karyaan ng yawa, doon tayo sa buwangan, sa bungan, doon tayo sa mga kasino, doon tayo sa mga sugalan. Dahil hindi man tayo pumasok sa ating reliyon. Dahil dito man tayo sa ating mga reliyon, kaya nagtanong yung mga ano dahil aking reliyon. Kapon, nagpumunta tayo doon sa North dahil binibisita natin sila doon. Well, yung mga youth natin ay nagbigay sa mga relief goods na yung galing sa mga puso't kaluluwa ng lahat ng mga nag-participate sa ating mga light service for mission. Kaya blessings for everyone na sumuporta niyan. Nakita talaga natin ang sitwasyon roon. Maganda lang doon sa highway kay marami mga nagbibigay, mga private citizens. Napakarami, natiging traffic yung daan. Ngunit yun sa mga bundok-bundok na mahirapan na makapasok ang mga hindi suwito sa lugar. So yun ang ating pinuntahan. Binibisita natin yung mga kapatiran. Nakita talaga natin doon ang sitwasyon. Kaya, sa mga pangyayaring ganyan, this one thing before I forget, kailangan natin ito i-practice lahat ng mga nandito sa ating formation. Pag may mga mangyayaring mga ganyan,
and then included in the package of the light service formation that we are doing. Kasali na dito, kasama na nito sa ating mga light service formation natin gagawin. Kapag mayroong mga nangyayaring mga sakuna na nangangailangan, ang training sa ating mga youth ay, hindi lang mga youth, lahat ng mga membro ng Dugukan, we have to support, we have to participate. Tulungan natin ba ang ating sarili? Dahil sa pagtulong natin na sa ating sarili, tinutulungan natin ang mga kabataan na matututo sila kung paano gagawin ang light service formation. At maintindihan natin kung ano ang talagang pangailangan sa ating panahon ngayon. Dito tayo sa daan, napakaraming mata. Masigabi na, naka-away kami dito sa ating site, mga alas 2 na ng umaga. Dahil malayo man ang pinuntahan natin. Si Matan Sandag, sa inyong caucus, mamaya si Matan Sandag, hindi pa nakarating dahil naiwan sila roon. Dahil hindi pa sila grabe man ang lakad kapon from umaga and then in the evening. Kasi doon man tayo pumasok sa mga lugar na bukid. Ano ibig sabihin yan? Malaki ang maitutulong natin sa ating mga pag-assure nitong mga lahat ng mga kailangan upang ang mga tao ay makaakyat sila sa higher na dimension. Upang ang mga tao ay makaakyat sa higher na dimension, kailangan natin ito i-facilitate. Hindi lang sa pagturo ng mga tao kung anong direction, in the scientific way and the non-scientific way. That's right. We are composed, in this nation, we are composed of people, different religions, different spiritual groups, different means of living, napakaraming mga paniniwala. Ngunit itong lahat ng mga paniniwala nating tinignan, mabuti itong lahat. Mabuti itong lahat. Dito man tayo naging mabuti sa ating pagkatao. Kaya ito ay magbigay natin kaligtasan. I-practice lang art of life. Dahil sa akin na sinasabi, dito sa lugar, may mga religious people. And then sabi ko sa kanila, kasi ginawa ko na lang itong biro na ano ang aking reliyon. Aking reliyon ay iglesia ng mga tambok. Kaya ikaw ay payat, hindi ka maring pumasok sa aking iglesia. Dahil iglesia ng mga tambok only for sa mga tambok or mataba. Kaya biro-biro na lang. Pero iba ang kanilang reliyon. Kaya sinasabi ko na, sige, pagbalik namin, mag-usap tayo ng sapat na oras, may sapat na oras dahil turuan tayo ng kung paano gawin ang natural healing, anong exercise na i-apply mo. Kasi yung isa ay isang beses na na-atake ng puso, ang iyong kanyang bana ay 2 beses na. Ano, 2 beses na sila talaga sila na-atake sa puso. At yung isa pa ng beses na inatake ng puso. Kaya kailangan nila ng paraan ng natural healing. Hindi na tayo kailangan ng paraan kung anong ating paniniwala. Dahil ayan na yan, paniniwala. Pag-ingatan yung ating mga paniniwala. That will save you from the art of destruction. Idagdag lang itong art of life. Dahil maging makatotohanan itong prinsipyo na ating sinasabi na walang reliyon na makaligtas ng tao. Dahil sinasabi man natin yan, naging paniniwala na natin yan. At maging totoo yan pag gagawin natin sa gawa. Ngunit, pag sabihin din natin na ang ating reliyon ay ililigtas tayo dahil nandyan ito sa ating paniniwala, ay ililigtas din natin yan. Ililigtas tayo sa ating mga paniniwala, sa ating samahan, sa ating religion o sa anuman dahil dyan tayo naging mabuting tao. Yan ang ating tahanan. Kaya mahalin natin ang ating mga organisasyon, pag-ingatan at maaari palakihin dahil ito ay magbibigay sa atin ng dahilan na tayo ay maligtas. Ngunit, pag hindi din na natin maaring palakihin dahil masyado tayong mga matalino, huwag na lang natin paramihin. Dahil pag marami tayo lahat ng mga matalino, masyado lang magulo at mawasak ang ating samahan dahil sa ating katalinuhan. Ito ang nangyari sa ating bansa. That's why, sa lahat ng mga pagkakataon, sa mga napakaraming mga matatalinong mga tao,
magulo ang ating panahon. Kaya kailangan na siguro tayo ngayon ng mga AI. Dahil itong AI, ma-program lang na ito, i-obedient kayong lahat, hindi lang ma-virus. Kaya, siguro, may katahimikan ang mundo. Hindi lang magkamali ang implementation ng tao. Ngunit, sa panahon na magkamali din, masya katalinuhan ng tao because in this direction, right and the wrong, hindi right from the wrong, masyadong magulo at delikado ang ating panahon ngayon. So sa panahon ngayon, napakatindi ang pangangailangan ng tao na maintindihan niya kung anong landas ang kanyang tahakan dito sa balat ng lupa upang siya ay tunay na makapasok sa kaharian ng Diyos. Itong kaharian ng Diyos ay very ambiguous ito. Kaya pagsabihin yung kaharian ng Diyos, hindi man ito arrogante na pagkasabi, saan dapit ba yan sa mundo? Anong address, anong mukha? Kaya, napakatinding pangangailangan ng karunungan. Higit sa kalaman. Karunungan na higit sa kalaman. Dahil, pagsabihin natin, kaharian ng Diyos, that is kingdom. Kaya, pag pumasok kayo sa isang kingdom, dito sa material, makita man natin yung mukha kung anong mukha ng kingdom. Maraming mga magandang mga tanawin, at may mga tao nakatira din. Kaya walang mga tao, so walang kingdom. Ibig sabihin, ano kayang mukha ng kingdom na yan? Huwag natin i-speculate. Dahil pag i-speculate natin, hindi natin maintindihan kung anong tama ito ang ating mga sinasabi o ano yung mali. Gagawin lang natin. Kaya sa ating mga broadcast ngayon ng Angels Contacts and Connection, what's a divine revelation? Itong mga panahon na magaganap sa hinaharap, hindi mag-decrease ang mga formation. Palaging itong mag-increase. So 100 years ago, hindi man ganito katindi yung mga takot sa mga tao na pag may lindol, takot ang yung mga tao pag mag-tsunami. Ngayon lang sa panahon ngayon, matindi na ngayon ang mga balita na mayroong mga tsunami. Dahil nagaganap ngayon ang mas malaking mga formations ng cosmic formation. These are all parts of the ongoing planetary ascension. So, makikita ninyo ang mga angels of the Supreme Master of Wisdom, makadasal sa Supreme Light Angels, nandyan sa kalangitan. Umpisahan ninyo na mabasa ninyo ang mga mensahe. Hindi sapat na tumingin lang kayo sa taas. Kaya yung iba ay nakaintindi na sila na may mensahe yung taas dahil sabi na nila, may nag-wiring, grabing wiring. At naramdaman nila sa kanilang katawan. Okay, nag-umpisa na silang matututo na magbasa ng lingwahe ng Diyos sa langit sa pamagitan ng kaniyang mga anghel. Nandiyan ngayon sa kalangitan. Kaya pag ikaw isa sa mga natakot sa mangyayari sa mundo, umpisahan mo na ngayon. Pag lumabas ka sa iyong bahay, tingnan mo yun sa taas, nandiyan sila. Huwag lang maligaw. Kasi pag maraming mga liwanag dyan sa taas, iba, mukha pang Diyos ng liwanag nandyan sa taas. Pag-aralan niyo yung art of life para hindi tayo maligaw na yung tinitingnan niyo talaga dyan, nandyan ba yan sa langit, ay totoo ba yan, legit ba yan, or gawa na ang teknolohiya. Dahil hindi lahat ng mga makikitang kababalaghan sa kalangitan ay yan na sinasabi na Supreme Superlight Angels. In the formations of these activities, what's a divine revelation? Napakarami din in the opposite formation. It's only by practicing art of life. Again, this is a very declarative statement. It's only by practicing the art of life. Not in the opposite side. Not in different system. Kaya, walang kulang, walang sobra. Ang formula ng art of life ay hindi kailangang dagdagan, hindi kailangang bawasan, kailangan lang matutunan. Walang kulang, walang sobra. Pagdagdagan ninyo, ay sa inyo na yan. At bawasan ninyo, ay sa inyo na yan. Ngunit, ang star mapping ng formation ngayon, ng art of life, ay ating ibinigay. Walang kulang, walang sobra. Ibig sabihin, accurate yan. Pag sabihin niyo ang Supreme Superlight Angels, okay. Matalaman ninyo ang Supreme Superlight Angels yan dahil tinatune up ninyo gamit yung mga formations ng ating inirelease. Ngayon, pag sabihin niya ang Supreme Superlight, yan,
Maggawa kayo ng inyong mga sariling mga pangalan. Tawagin ninyo mga starfighter, mga aliens, mga star brothers, ay sa inyo na yan. Wala na yan, kasali niya ng formations na ating sinasabi na art of life. Dahil ito ang mangyayari sa panahon. Napakatinding mga delusions na mangyayari sa mundo. Maski sinasabi, makakita pa kayo dyan ng mga mukha pa ng Diyos ng liwanag. Ngunit pag wala kayong signal ng formations ng ating mga binanggit, hindi talaga yan formations ng art of life. Formation yan sa opposite formation. This one thing, napakaraming mga bagay gusto natin i-broadcast in this way para maintindihan natin. Ngunit hindi sapat ang ating panahon at hindi also tapa dito sa ating broadcast. Kailangan natin maghanap ng paraan. Alam naman ninyo kung nasaan ang ating site. Alam naman ninyo kung ano ang katuruan ng dugukan. Ngunit ang pinaka-safe ngayon na foundation, lumabas tayo sa ating tahanan, tingnan natin early morning, and tingnan natin sa taas, kung sinasabi ba natin ay totoo o hindi, nandyan ba talaga sila dyan sa kalangitan? O, wala. Kaya sinasabi ko, pagpunta natin doon sa north, sabi ko, kadaming tao sa labas. Pag itong tao dito from this place to this to the other point, and then pag itong kadami-daming mga tao, alam nila yung Supreme Superlight Angels, then makapag-umpisa na sila, causing the place to shine, to increase the frequency. So, pagtingin ng sa taas, nakita nila na malakas ang signal, lumiwanag ang kapaligiran. So, anong klaseng mga sakuna na parating? Madali i-heal ng mga angels. Yan ang purpose ng mga anghel ngayon sa langit. Ang purpose ng mga anghel sa langit, itong activations ng planetary formation, energy, in the inner side, could be done in this model. Naturally, and would be done as guided by the angels of the heavens. Controlled by the angels of the heavens. Kasi itong Divine Mother Nature, kailangan ng divine intervention. Hindi yung mga anghel ang gumawa ng lindol. Hindi sila ang gumawa. Tiningnan nila. Dahil ang mga lugar ay talagang natural course, natural events of the planet na mayroon siyang paggalaw kasi may enerhiya. Kaya pagtingin sa mga anghel na dyan, ang paggalaw sa enerhiya dyan ay malakas. Masyadong malakas. Ngunit maliwanag. Ang daming mga tao dyan na gumagawa ng formations ng angels, contacts, and connection. Kaya, para mapag-ingatan itong mga tao to preserve human life, so tulungan natin. Kaya, they have to insulate positive energies to control the shaking of the place. The place, instead of getting weaker, will get stronger. Mayroong mga pagkalindol, ngunit hindi mamamatay yung mga tao. O hindi kasing raming mamamatay ang mga buhay dahil mapag-ingatan, dahil may enerhiya na nakapack up sa surrounding. Nakapack up ba sa surrounding? Ngunit itong sinasabi natin, hindi madaling maintindihan. Maging subject pa ng napakatinding debate kung totoo ba itong sinasabi at hindi. Kaya dito lang tayo mag-umpisa. Upang matutunan natin pag totoo ba itong ating sinasabi o hindi, lumabas muna tayo sa ating tahanan at tingnan itong sinasabi natin. Mayroon bang mga tituong Supreme Superlight Angels dyan? Mga mahiwagang mga liwanag na dyan lumabas sa kalangitan. Lalo na pag mayroong magtuturo dyan at tinatawag na teachers of the art of life. Yung magtuturo para mag-guide yung mga tao. Nandyan sila sa taas. Buksan ninyo yung spiritual na kamalayan. Do not worry if anong yung paniniwala natin? Anong paniniwala nyo? Ay, naniniwala din ako. Tingnan lang natin sila. And then, if we cannot answer the further needed information na gusto nating malalaman, then, if they couldn't answer that, baka tayo ay makapagbigay ng karagdagang informasyon na magagamit din ng mga tao upang matutunan nila ang mas malalim pa na kapaliwanagan tungkol nitong mga misteryong liwanag nandyan sa kalangitan. At kung ano ang kaibahan sa advanced technology at saka Supreme Superlight Angels. At ay handang-handa tayo niyan.
not by explaining to the people by words, and then we are prepared to do that in the actual illustration. Ayan, gagawin natin ito lahat para magtulong-tulungan tayo, magkaisa tayo. Then we have to pray to God, and God will send His angel. Makita natin dyan sa kalangitan. Hindi na makita ang mga UFO. Ano man magagawa natin sa UFO? Baka mga aliens o ano mga mukha ng mga UFO. O baka mga technology lang dyan. Atin lang paniniwala, UFO yan. Sa daming mga technology natin ngayon na hindi natin alam kung ano talaga yung mga makikitang hiwaga sa kalangitan. Ngunit mayroon pang magka-crash landing, may mga debris na makita dyan na talagang mga made up of materials or particles. Ibig sabihin, hindi yan mga immortal. Kaya iba ang itong information ng Supreme Superlight. Dito lang tayo mag-umpisa nito. Sa kadami-daming mga tao dyan sa kapaligiran, sa kadami-daming mga tao na lumalabas sa kanilang tahanan dahil gumagalaw ang lupa. Pag ating sinina na ito, kadami-daming mga tao lumalabas sa kanilang tahanan, nag-practice na ng angels contact and connection. At tinutulungan ang sarili na hindi ito kumakain ng bunga ng punong kahoy, nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama, at kinakain na yung mga tao ngayon, yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. And that is art of life. Bakit natin ito ipalago ang tama at mali na hindi tayo makapagbigay katahimikan mismo sa ating sarili? Dahil sa bawat panahon, tingnan natin ang ating mga kapatiran, tingnan natin ang ating mga kaibigan, ay mali yan. Ay, mali yan. Pag sila din makatingin sa atin, ay mali ka rin. Walang katapusan ng ating kamalian at pagkatama o mali. Dahil yan ang disiplina ng program na yan. Ang metrics sa program, ang metrics na yan, ay yan talagang setting ng metrics na yan o program. Ang hub nitong Art of Life ay that is going beyond belief. Anong klaseng katuruan yan? Is it based on moral values? Definitely, that is not based on that particular point. That is based on enlightenment. Ang ibig sabihin ng enlightenment, napakalawak ang intellect, napakalawak itong understanding ng tao, not just only intellect. Pag sabihin man natin yung intellect is one part of this understanding. In this infinite consciousness, intellect is just only a tiny part of that understanding. Ibig sabihin, napakalawak din ang ating makita sa ating kapaligiran. We are not into the judgmental point na, ay, mali yan. Alam lang natin na hindi natin yung gagawin kasi masisira tayo niyan. At ang bunga niyan ay kamatayan. Kaya, mabago pa natin ang ating kapaligiran. We have to start ourselves. Mag-umpisa yan sa atin mismo sa ating sarili. Kaya yung mga youth kahapon, marami mang youth kahapon, kaya lahat ng mga nagsuporta sa mga light service formations na ginagawa kahapon, sending relief goods doon. Pero ang naabot sa relief goods na ating mga napaabot sa kanila through the youth, inaobserbaran ko na yan, nakagawa ng mga magandang mga exemplary formation itong mga youth. Kaya kailangan din matutunan nila yan. Dahil marami man ng mga youth sumama roon kapon. Kaya successful ang mga ginagawa ng the entire group. Kasali na yon lahat ng mga chapters ng mga nagsuporta sa formation. Pero kita-kita natin kapon doon. And then at least na bigay nila doon yung mga relief goods good for more than 100 people. More than 100 people. And then marami din masaya. But then sa tingin ko, paski magdala pa tayo din ng mga 1,000, good for 1,000 or 2,000, 3,000, kulang na kulang pa. Dahil ang daming tao dyan sa paligid, hindi pa yan kasali doon sa mga tao, doon sa bundok-bundok na. Kaya diretso tayo doon sa bundok-bundok na kasi dito sa daan, highway, marami mang mga nagbibigay. Kaya napakagandang mga gagawin yan
At nakita natin yung mga tao ay maraming mga tao na maganda ang kanilang mga puso. Usually, kaya mga lugar na yan, hindi matraffic. Pero kapon, masika gabi, maraming mga daan, maraming mga sasakyan dahil maraming mga private individuals na nagdala sila ng mga relief goods upang itulong nila sa mga tao roon. Kaya yan ang bayanihan system na ipalago natin. Dagdagan natin ng angels contact and connection. Kaya nga sinasabi na ko, na hindi na, ano ba religion mo? Ano ba paniniwala mo? Ako ay albularyo. Ako paniniwala ay iglesia sa mga tambok. Ay no problem na yan. Maging malusog lang tayo. Kaya gagawin mo ito. Practice ka na exercise. Angels contact and connection ang tawag niyan. Ano yung angels contact and connection? Art of Baiba. You have to master your breathing kasi low oxygen ka. And to the point na matutunan nila, kaya idagdag niyo sa inyong mga paniniwala. Walang labag yan sa batas ng Diyos. Dahil hindi nagbabawal ang Diyos na maging malusog ka at maging matalino ka. In fact, iniutos pa ng Diyos, my son, be wise. Kaya ang katalinuhan lang kailangan natin maintindihan ngayon na itong may kapangyarihang umunawa sa mga tama sa mali. Hindi may katalinuhan na umunawa kung ano at tama at mali dahil maging discriminator tayo. Kaya, paano natin mai-practice itong teaching na walang discrimination? It's only by practicing the way of life. And just contact and connection, regardless of belief or religion, and we have to promote religion. Respect your religion. Everybody must learn how to respect religion. Because that is their culture, and that is belief connected with the conscience of the person. Kaya yung mga tao, magpakamatay sila sa kanilang mga paniniwala. Yan ay tama. That is faithfulness to God. Kaya walang dahilan na hindi natin mahalin at i-respect ang bawat isang paniniwala. Dagdagan lang natin. Dahil itong ang dagdag ng ating sinasabi, dagdagan natin ang ating mga kaalaman at karunungan upang ating matutunan ang tama sa mali. Kaya makita natin ang mga kapatiran natin dyan. Iba't ibang reliyon. Pag may sakuna, nagkatulong-tulungan. Hindi na nagtanong siya, ano reliyon mo? Anong reliyon mo? Wala na. Tulungan natin ang mga tao. Sa pagtulong mismo ng ating sarili. Mag-antay pa tayo ng mga tulong ng infallible authority. Ay medyo mahirap pa yan. Kaya medyo makarating sila. At least mayroon ng mga tao nagtulong-tulungan. Ibig sabihin, antayin natin ang tulong ng Diyos sa langit. Dahil pag makarating yung mga tulong na nandyan sa ating kapaligiran din, sa ating mga kapatiran, public man o private, inaasahan natin na yan. At yan, blessings na yan ni Diyos yan. So, ating ipalago ang spiritual formation. This is one thing. This is just an invitation. Ipalago natin ating spiritual understanding sa dito lang na paraan, sa dito na daan. Ating maintindihan ang pangangailangan ng bawat buhay ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na lumalaki at mas maraming magaganap sa hinaharap. So, mas maraming magaganap sa hinaharap. At makontrol natin ang masyadong takot. Instead na masyadong matakot tayo, mag-umpisa na tayong magbasa sa lingwahe ng Diyos. Ang lingwahe ng Diyos ay vibration. Kaya araw-araw, palagi tayong may makausap ng mga anghel. Nandyan ngayon, nagdala ng divine intervention. Upang pag makangyari, sakasakaling mangyari man, itong mga ganap na mga kinatakutan ng mga tao, hindi masyadong mawawasak ang mga tao. Dahil may Diyos sa langit na sinamahan sila. May Diyos sa langit na sinamahan sila. At we have to announce, and before I close this message, we have to release the Formula 6. Pero hindi siguro ngayon. You have to announce lang. Basta within this week. Kailangan i-practice na niyo ang volume 1, Formula 1, and then Formula 2, Formula 3. I-practice yan. Lalong-lalo na sa Formula 1. And then, idagdag yung Formula 5. I-practice na ninyo kagad yan dahil hindi natin alam sa masyadong malakas na activation formation ngayon, may mabutas o may
maabri na isang portal na lumalabas yung sinasabi natin ng mga formations na yan. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Di